Okay. So, sapang gloves tayo. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay, so technically meron tayo ditong duhan racing equipment na riding gloves. Okay, so riding gloves siya. Hindi siya battle gloves, hindi siya gloves sa construction. Literal na riding gloves talaga. So, basically hindi yung joke pa sasabihin ko na sa inyo. And at the same time, ito is bukod sa magkakaroon tayo ng isang serious review dito, eventually itong glove, sasabihin ko na rin sa inyo kung gaano sobrang kaimportante yung pagkakaroon ng riding gloves habang nagmomotor ka, especially whenever kung saan ka mamapadpad, kung malayo man o malapit man yung pupuntaan mo. Pero depende naman yan sa iba kung susundin nila yan o hindi. Depende rin naman sa kanila yan. Kasi eventually di naman natin hawak yung desisyon nila. Sila rin pa rin naman ang magde-decide yan. So yun. Okay. So start na tayo. Okay, so basically dual riding gloves. So syempre basic walkthrough lang muna tayo dito. So eventually kasi ito is nabili ko siya within a exact amount of 250 pesos. Dito lang sa isang malapit na motorcycle gear and accessory shop dito sa Caloocan. And also napaka-affordable nitong riding gloves na to kung tutusin. So bakit? Simple lang kasi kung bibili ka rin lang naman din through online, so syempre halos kadalasan na mabibili mo kasi doon ng mga riding gloves. Yung iba, may mga times na pagbibili ka ng riding gloves through online, hindi ganoon ka-kumpleto yung padding system niya, especially dito sa harap. So kadalasan ang makakabili kayo ng riding gloves. Depende depende sa riding gloves na bibili ninyo. Wala tong ganto. So basically sobrang halaga nung padding pagdating sa gloves kasi nagsiserve din siya as protection para sa mismong palad natin, eventually pati na rin dito sa bandang likod ng kamay natin. Kasi if ever na may mangyari na aksidente, isa rin to sa magpoprotekta sa kamay mo para sa if ever na may mangyari nga. So yun. So ganon. So kung napapansin nyo, hindi ko kasi mapakita yung isa wait lang, kunin ko muna. Okay, so andito yung isang gloves ko na nabili through Shopee. So ito, matagal sa akin to, a month old. Then as you can see, set aside muna natin itong gloves na to. So as you can see, yung padding niya nasa likod lang. Then eventually wala siya dito sa harap. So just an ordinary gloves lang talaga na mabibili mo lang talaga sa murang halaga. Then at the same time, kung pagmamasdan mo siya ng maigi dito sa harap, ayan, so sira na kagad yung strap part niya dito sa may bandang wrist. Bakit? Kasi garter made lang to. Well, eventually hindi ko naman masasabi na low quality kapag garter made. Unang una kasi medyo lumuluwag siya katagalan. Pangalawa, yung nakadepende sa quality ng tahi, ayan, nabutas din siya kagad. Then totally medyo madikit pa naman to. Yun nga lang talaga, mabilis lang talaga mag-loose yung garter niya dito sa strap na tumutulong para maigpitan yung gloves natin pag sinusuot na natin siya, lalo na sa kamay natin, pati na rin sa wrist natin. So yun. So ganito yung quality na nabili ko. Well, eventually ito, hindi ko na sasabihin kung magkano to, pero kadalasan mga ganito ang mabibili sa online. So yun. So ito, yung nabili ko na to is katulad ng sinabi ko kanina, ang brand niya is Duhan, which is isa na talaga sa mga kilala na motorcycle gears and accessories. Then para sa akin napakamura na kasi kung tutusin ng 250 pesos for this, kung lalo na kung maaalok mo rin yung sapat na quality while having this kind of motorcycle gloves at the same time. Bakit?
Kasi katulad nung sinabi ko kanina, sulit na sulit ka na dito dahil may padding dito sa harap, kahit na half finger lang to. Then at the same time, kumpleto siya ng padding din dito sa likod. Ayan, may emblem pa siya ng duhan, no? So, ayun. Bale, ito kasi, sabihin na natin na half finger lang to. Although, syempre, iba pa rin talaga yung protection na kayang ibigay ng full finger na, gloves kumpara sa half finger. Kasi talagang fully protected talaga yung buong kamay mo doon. Even pati yung daliri. Ito kasi, half finger lang din to. Well, katulad nung sinabi ko, yun lang din ang nakayanan ng budget. So, yun lang din ang ang pwede kong talagang pwede kong mabili right to the meantime. Kasi halos lahat kasi ng full finger na gloves is sobrang mahal na for me. Mga nagkakalagang 700, 900. Depende kasi sa sa brand yun So, halos ganun lahat nag-range yung presyo niya. And at the same time, dito sa part na to, kung tutuusin, napaka-quality rin nung pagkakatahi dito sa strap niya, which is ilang beses ko na rin siya nagagamit as per my experience. And at the same time naman, hindi pa naman siya nabubuwal or natatanggal sa pagkakatahi niya. More than napagkakatiwalaan ko rin yung quality nito sa ilang beses ko na siyang ginamit na mga buwan. Siguro mga nasa 2 months ko na rin siya nagagamit right now. So, yun. Hindi ko lang din sure. Then, pag sinukat ko siya, okay, so sukatin ko lang. Ayan. So, kung mapapansin mo dito sa left arm ko tsaka sa left hand ko, so saktong-sakto lang yung gloves. Hindi siya ganun kaluwag, hindi siya ganun kasikip, and also tamang-tama lang din sa kamay ko. So, bakit isa yun sa pinakakailangan kapag once na nag-a-avail ka ng gloves. Pag nag-a-avail kayo ng gloves, wag nyong kakalimutan palagi na sukatin before nyo siya i-avail. Ayan, so saktong-sakto lang. Ayan, so saktong-sakto lang siya. Hindi siya sobrang luwag, hindi siya sobrang sikip. So, bakit nyo kailangan i-consider yung luwag tsaka yung sikip ng glove? So, first thing, pwede kasing makaapekto yung luwag or yung sikip nung gloves ninyo kapag sinusuot nyo siya while riding. Especially kapag nagmamaneho kayo. Kasi bakit? Pag sobrang luwag, tapos katagalan, masyadong matagal ang biyahe ninyo, possible kasi na kapag maluwag kasi ang gloves ninyo is technically, magiging madulas siya sa part ng sa part ng user. Magiging madulas yon sa part ng user, which is hindi siya ganun kakomportable sa kamay mo na makapagmaneho ka ng maayos, especially motor yung minamaneho mo. Hindi biro yan. So, pwede kang mag-lose control. Pwedeng mag-cause din ng accident at the same time. Gawa nga ng nawawalan ka ng tamang pag-control within your motorcycle, especially sa pag-control ng throttle mo. Isa na yun sa mga magiging factors kung bakit kailangan dapat hindi siya ganun kaluwag yung gloves na ginagamit mo while you are riding a motorcycle. Another from that, bakit siya dapat hindi ganun kasikip or hindi siya dapat sobrang sikip pag sinusuot mo. So, kung napapansin nyo, yung gloves natin is may strap na tumutulong para higpitan yung gloves natin pag sinusuot natin. So, ito is nakakatulong siya sa pag-grip ng gloves sa mismong kamay natin para hindi maiwasan siyang malus kapag once na nagmamaneho tayo or somewhat when we are driving using a motorcycle. So, pag sobrang sikip ng gloves mo, isa yun sa magiging factor dito is yung sa wrist mo. And at the same time, pati na rin yung buong
ugat sa kamay mo. Bakit? Kasi kapag sobrang sikip nung gloves mo, eventually, ang pinaka possible kasi na mangyari niyan is magkakaroon ka ng blood restriction sa kamay mo, which is very bad at the moment, lalo na kung sobrang haba ng biyahe mo. Kasi na-experience ko siya one time nung nagmamaneho ako ng motor na sobrang sikip, gumagamit ako ng sobrang sikip na gloves, then at the same time nakakaramdam ako ng sobrang pamamanhid na halos hindi ko na maramdaman yung manibela ko. Then also it's so very distracting when I'm also driving a motorcycle, especially mga ilang oras pa lang, then ganun yung nangyayari. So sobrang sobrang disturbing nun kapag ikaw mismo motorista ka tapos nagmamaneho ka, sikip ng gloves mo. So yun yung kahalagahan. So ang gloves basically is some kind of a type of hand protection na rin. Also kapag may mga in terms na may nangyari na hindi maganda, sample is aksidente, so usually hindi natin maiwasan na itukod yung kamay natin kapag natutumba tayo or sumisemplang tayo. May mga nangyayari talagang ganun eh. So isa na rin yun sa nagiging protection ng kamay natin, itong gloves natin. So katulad yan, iba kasi yung protection na kayang ibigay ng full finger na motorcycle gloves compared dun sa half finger na ganito. Kasi bakit? Ang full finger kaya niyang protektahan yung buong kamay mo, including yung yung daliri mo. So unlike nito nung half finger na gloves kasi is basically etong part lang ng kamay mo ang kaya niyang protektahan. Pero goods na rin naman na kahit paano, kahit sa lowest budget rin is kompleto na rin siya ng padding. Although ang astig lang din niya tingnan kasi kung totoosin, kasi may padding siya sa likod, somehow meron siyang padding kahit paano dito sa harap. Kahit medyo maliit lang, malaking tulong yan. Kasi madalas ito talaga natutukod natin eh. So usually magandang add-on to para dito sa ganitong klase ng gloves. So yun nga ng mga dre. Sa ngayon, yun na lang muna. Yun lang yung overview and walkthrough ko. Then nabigyan ko na rin mga kayo halos lahat ng mga kailangan yung malaman pagdating sa pagpili, paggamit, or tamang pag-use ng riding gloves, tsaka kung ano yung pipiliin nyo dapat. So yun lang muna. So again, ulitin ko lang, it is based on my own experience lang naman, and at the same time yun din is another some kind of advice lang din sa ibang mga audience ko dito sa loob ng channel. So yun lang no mga dre, maraming salamat and have a great day ahead. Out.